Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong papuri ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang pinsan. Ito, Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. May post sila. Romualdez, pinuri si PBBM dahil sa mabilis umanong pagresolba sa kaso ng pagdukot at pagtudas ng Chinese businessman. Hindi mapigilan ni Speaker Martin Romualdez na magbigay ng todo-todong pabore kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa mabilis na pagresolba sa kaso ng dinukot at tinudas na Chinese businessman. Ito si Anson Key. Naniniwala si Romualdez ng strong leadership umano ni Marcos ang dahilan kung bakit mabilis na naresolba ang kaso at napapanatiling ligtas ang ating mga lansangan. Okay. Binuhat ang sariling bangko. Okay, ito yung exact statement niya. The commitment to quickly resolve this case is a testament to President Marcos' strong leadership and commitment to keeping our communities safe. It shows that under this administration, no criminal will be beyond the reach of justice. This case proves that our law enforcement institutions, when fully supported, are capable of solving even the most complex crimes without resorting to violence or extrajudicial means. Okay. So, pinsan. Sinuri ang kanyang pinsan. Hindi ba self-serving? Di ba mas maganda kung ang papuri galing mismo sa mga biktima? Galing sa Filipino-Chinese business community. Meron na bang papuri na narinig natin galing sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce Industry? Meron na bang papuri galing kay Madam Teresita Angsi? Meron na bang papuri galing sa Philippine Chamber of Commerce Industry? Pagkatapos ng namatagpuan yung bangkay ni Mr. Anson Key at yung driver, maraming grupo ng business community nagbigay ng joint statement, malakas na pagkondena sa nangyari na hindi naligtas ang ating lansangan ng buhay ng So, nanawagan itong Filipino business community or mga negosyante na ang gobyerno, wag lang puro salita. Sundan nila ng aksyon yung kanilang salita. O ito nga, lumalabas na meron, nahuling 3. Kailang, ito ang problema, nag-surrender. Para batang ipinanganak lang kahapon? Mga kidnap for ransom, mga hardened criminals na ito eh. Ano ang dahilan na mag-surrender ka? Na konsensya? Oh, come on. Na konsensya, come on. Hindi tayo ipinanganak kahapon. Kung yung 3 suspect na yon nahuli sa isang operasyon o sa isang labanan, baka pwede pa. Kailang nag-surrender, nako. Parang napaka-imposible na mag-surrender yung mga hardened criminals na ganyan. Nakatanggap sila ng ransom money. Twice pa nga daw silang nagbayad eh. Oh, tinanggap. Millions yan. Hindi basta-basta pera yun. Milyones. Dolyar pa nga eh. I'm not sure kung dolyar. Basta malaking pera. 2 beses silang nakatanggap. Pagkatapos, imbis na i-release,
Kasi kung nirelease lang yung mga biktima, hindi na masyadong magreklamo sana ang mga negosyante. Kaya lang, nagbayad ka na, tapos igurgur pa, sobra na yun. O, tapos, surrender lang. Nako. I don't know kung, basta ako, I'm sorry, hindi ako maniniwala yung pag-surrender nila. There is something fishy. Ito nga, may post si MJ Kiambao. Kanina, si Sas Sasot, na-vlog ko na kanina, sabi niya, interesting, sabi ni Sas, yung kidnapper ni Anson Key, nag-surrender. Pagkatapos, may picture kaagad ni Senator Amy, Chavit Singson, at saka Attorney Rocky, kasama yung alleged kidnapper. Ano ba yun? Tanim suspect. Ito, si MJ Kiambao, may post siya tungkol yan. I wouldn't be surprised if those who allegedly surrendered for the recent kidnapping and murder case or cases will implicate and call as masterminds the following: Rudy Duterte, Harry Roque, Ronald Bato de la Rosa, Bongo, and Amy Marcos. Baka nga pati mga Duterte supporters idamay. Hashtag predictable. Okay, so mga comments. Maya Napulog Pito, nako. Maria Carmen, tama ka dyan. Daniel Calexto, tama. Jana Marie, that's all scripted and thank you. Concepcion Veloso, basta insert lang ang pogo, okay na. Joe Magoso, matik na yan. Lord Destan, who in his sound mind will believe in this? Yung surrender ba? Ronnie Borgonya, same old blank every day. Back Sonos Modos, well planned and scripted. Julio Cesar Cartagena, the script is very bulastog. Ito pa, picture ng yung suspect, yung kidnapper. Katabi niya si presidential advisor on poverty alleviation na Larry Gadon, Tres Marias, let the movie begin. Lights, camera, action. Sige. So, tingnan natin anong kahinatnan itong palabas na ito. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel.